Nakita ang kahinaan ng Boston Celtics sa kanilang laban kontra Minnesota at ang labang ito ay wala pang Anthony Edwards para sa Minnesota mga idol. Bakit nga ba natalo itong Boston Celtics na malakas naman sila? Nandyan si Tatum, nandyan si Brown at sa kabila wala pang Anthony Edwards. Ang final score ay 102-92. 10 puntos ang kalamangan ng Minnesota. Natalo itong Boston Celtics dahil sa pag-collapse nila sa kanilang opensa sa fourth quarter. Hindi rin po sila naging maingat sa pagdala ng bola sapagkat sa second quarter pa lang ay marami na silang mga turnover at mayroong poor shooting sa pangkahalatan. Kaya nahirapan itong Boston Celtics na makasabay. Mayroon talagang mga gantong mga pangyayari na kahit na malakas ka naman pero mayroon talagang gabi na hindi maganda ang shooting mo, hindi maganda ang pag-execute nyo ng bola, maraming mga turnovers, nangyayari talaga yan. Okay naman yan sa regular season pero dapat nang maiwasan sa playoff considering na malakas pa naman itong Boston Celtics. Si Bones Hyland ang nanguna para sa Minnesota. Siya ay umiscore ng 23 points, 3 rebounds and 3 assists. Ito pa ang first win ng Minnesota laban sa Boston Celtics since March 6, 2005. Samantala, kahit na nga nalampasan ni Kevin Durant itong si Michael Jordan para sa all-time scoring list at syempre si LeBron James naman para sa all-time assist, ito ang sinabi ni Kevin Durant mga idol na magpapahumble sa lahat. Ayon pa mismo kay KD, itong si Michael Jordan ay mas malaki pa sa laro na kahit na anong lampas mo man sa kanya sa stats o kahit na mas marami ka pang panalo sa kanya ay hindi mo siya mapapantayan at hindi mo siya malalamangan. It's going to be hard to win. Mahirapan ka raw manalo laban kay Michael Jordan. Even if you were to pass him in anything, his impact on the sport and culture is too big. Napakalaki ng impact ni Michael Jordan sa sports, sa laro at sa pangkalatan, maski man sa kultura. Kaya kahit na sa panalo o sa stats na malampasan mo siya, ay katiting pa lang daw yun sa pwede mong magawa para sa kanya. Sa ating huling balita, dahil nga ho sinabi ng Milwaukee Bucks owner na kanilang i-consider na i-trade na lamang si Giannis kung ayaw nitong pumirma ng extension sa kanila. Eto na nga, maraming mga kupunan ang naglabas ng kanilang interest. Siyempre kabilang ang Golden State Warriors sa mga nabuhayan. Napag-uusapan sa ngayon ng Golden State Warriors sapagkat isa pa rin silang team to watch para kay Giannis. Sa mga nagdaang buwan ay interesado sila sa mga manlalarong magpapalakas pa sa kanila. Siyempre si Jaren Jackson Jr., siyempre si LeBron James at ngayon naman si Giannis. Ngayon, heto ang pwedeng i-offer ng Golden State Warriors. Draymond Green, posibleng si Jimmy Butler, at si Podziemski, Moses Moody, at 7 draft pick. Ganyan po karami ang pwedeng ipadala ng Golden State Warriors mga idol. Yun na po ang pinaka-the best nilang may offer para sa kanya. And hopefully, para sa mga fans ng Warriors, masasali itong si Podziemski. Nasa ngayon ay marami na po ang nagdarasal na sana ay i-trade na lamang siya para sa Golden State sapagkat kitang-kita naman daw na hindi siya bagay sa Warriors.